Amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa. Ano nangyari? Hanggang dole lang. Papayag ka ba mga kabayan na sa ilang buwan na naging tapat sa trabaho at sa iyong employer ay magugulat ka na lang bigla na kulang o hindi bibigay ang iyong 30-month pay ngayong December? Kasama na pati na ang iyong mga sahod mga kababayan. Kaya watch po ang video na ito kung paano po nabigay ng babala si Senator Rapi Tulfo sa mga employer na nagbabanta na nakawin ang 13-month pay bonus ng mga empleyado ngayong paparating ng December mga kababayan. Watch po ang mga video na ito sa Senate hearing mga kababayan. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang dole lang. I would like to put in record as Vice Chairman of the Committee on Labor, I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ang question ko ngayon para sa mga taga-dole, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Kasi batas po natin yan, and yet every day, even while we speak, doon po sa action center ko sa TV5, meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at binipisyo. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palaging naapi. So, meron ho ba tayong polisiya na para matigil na po ito at maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan tagala pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang technical and advisory visit. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole. Dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nilang trabaho nila para sa mga balik natin kababayan. Opo. Sabi niya mo, Madam Sponsor, na call attention na pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up at to make sure na talaga matutuluyan yung mga kumpanyang yun at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagi natin ngipin ang batas at ako po ang pwede magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, mag-aaral sila lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. That's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa during the election na pagdating ko po dito sa Senado, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga manggagawa at hindi nabibigay ng tamang mga sweldo at benepisyo. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments at ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. So, next budget hearing sa 2024, gusto ko po meron pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at meron pong nakulong. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan. Kasi ito po bibigyan kita ng situation kayo dyan sa DOLE. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero kapag ang amo nagnakaw
sa kanyang empleyado sa pamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa. Ano nangyari? Hanggang dole lang. Pagdating sa dole, pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito ang sinasabi ko. He who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, gusto ko ito maliit natin kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas malawakang proteksyon. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ko sa DOLE, na-action na naman. Pinag-aayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from DOLE? Yes, if there are abuses, since you are very influential in that sphere, and that is your advocacy, which we share with you, maybe the proactive way is to seek the help of the good senator so that through his influence and more than 26 million followers on his platforms, he can help you. Ayon kay Senator Rapi Tulfo ay nakakatanggap na siya ngayon ng mga reklamo mula sa mga empleyado, mga kabayan, na hindi raw binibigay ang kanilang 13-month pay bonus at hindi rin nasusunod ang mga minimum wage, mga kababayan. Dapat talaga matigil na yung mga ganyang ng mga kumpanya. Anyway, ako po ay gumagawa ng wage theft law para makasuhan ng kaso kriminal ang lahat ng mga employer na nagnanakaw sa sweldo ng mga empleyado. But alam naman natin yan, Madam Sponsor, na it will take some time bago yan ay ma-hear hanggang sa may pasa kung may papsa. Pero for the meantime, meron naman talaga tayong batas na dapat implement labor law nagsasabing ibigay yung narapat, which is the minimum wage. Yes. So, kaisa po niyo ako sa inyong advokasya para bigyan ng hustisya at karampatang benepisyo ang ating manggagawa. I support you and I will be co-author of with your permission, of your bill on wage theft. Because I recall, when you were not yet senator, when we were before the campaign, you told me one of the first bills you will file is that bill. Yes. I'll tell you, Madam Sponsor, Mr. President, ito po, may record naman to. Naka-upload naman to sa channel ko. Anong nangyari, may mga kumpanya, say, 10 years na hindi nagbibigay ng minimum wage sa kanilang mga trabahador. After 10 years, Ano nakalusot yung 10 years? nakapag-isip kaya nga, magandang tanong, paano nakalusot? After 10 years, magmamarcha po yung mga empleyado, gagawa kong computation. There are times, nakakasingil po ako yung program ko ng 2 million, 3 million, ang pinakamalaki ata na singil 5 million dahil parang 15 sila mga empleyado, nasingil ko na hindi kayang singilin ng DOLE, hindi sa pagmamayabang, dahil sa akin, nasingil ko na obliga yung kumpanya na bayaran. Anyway, yan sinasabi kong proseso. So, what I want you to do, DOLE, for the meantime, hanggat hindi pa naipapasa yung bill ko na... Yan, si Senator Rapi Tulfo talagang gagawa ng paraan para matulungan tayo mga may hirap, mga kababayan. At ng mga naagrabyado na mga kababayan nating mga empleyado sa mga company. Dahil sa akin, nasingil ko na obliga yung kumpanya na bayaran. Anyway, yan sinasabi kong proseso. So, what I want you to do, DOLE, for the meantime, hanggat hindi pa naipapasa yung bill ko na wage theft, make sure na dapat may napapurusahan. Ang sa akin, just do something na para maramdaman nitong mga employer yung ngipin ng batas. Yes. Tayo po ay nakikiisa sa inyo na dapat ang minimum wage ay sundin. Batas yan eh. Dapat ang 13-month pay ay sundin bago Desyembre. Siguro po, Madam Sponsor, Mr. President, siguro yung DOLE, pagdating sa 13-month pay, pwede ho kayong magipag-MOA sa mga taga-LGU. Ito po akin lamang pong opinion, say kung workable po ito, na yung mga hindi nagbigay ng 13-month pay, hindi i-renew yung kanilang license sa BPLO hanggat hindi na ibibigay yung 13-month pay. How's that? Is that something doable? Legit ba yan? Can Pwede you do ba a yan? MOA with LG? Magkaroon ng MOA? Meron tayong dating mayor dito. Maybe he can give an opinion. Si Senator Win Gatchalian. I'm sure if I may intervene, I think it's possible. Of course, the DOLE needs to link up with the different LGUs. For example, in Valenzuela, I know that we work very closely with DOLE because we have a lot of factories there, we have a lot of businesses. And then if there are any violations against our workers, the local government takes a proactive role to warn the businesses
through the use of that business license and business permit and licensing powers, Mr. President. So it's a good idea, and I appreciate the comments of the good Senator to bring this out to the fore. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Win Gatchalian. Yes, thank you, Senator Gatchalian. Mr. President, we were discussing a possible convergence MOA between the DILG and the DOLE, so that at least if we have the DILG on board, they can proactively advise and help monitor the business establishments in their LGUs. Thank you. Thank you very much. We'd also like to thank Senator Tulfo. Minsan napapanood ko po yung programa niya at halos araw-araw yung mga complaints are labor related. You really see his sense of passion and wanting to solve these problems of the common masses. So, salamat po, Senator Tulfo. Isang pagpapatunay lang mga kabayan na nais protektahan at ipaglaban ni Senator Rapi Tulfo ang ating 13-month pay bonus ngayong paparating na December, mga kabayan. Mga nagtatangkang nakawin pa ito ng iba pang mga employer, mga kabayan. Kaya sa inyo po mga video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan para malaman nila na hindi sila pwedeng lokohin ng kanilang mga employer sa kanilang 13-month pay bonus at sahod ngayong paparating ng Disyembre, mga kababayan. Ikaw, sa bilang mamayang Pilipino, anong dapat gawin sa mga employer na nagdanakaw ng mga 13-month pay bonus sa mga empleyado at hindi sumusunod sa mga minimum wage? Dapat pa silang parusahan at makulong, mga kababayan? Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon, mga kababayan. Sana po makakakuha tayo ng aral sa mga video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. At para sa mga bago manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking video ilalabas. Maraming salamat, mga kabayan. To God be the glory.